What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik, dahil ngayon may ibabahagi ako sa inyong isang adventure, comedy, sci-fi movie na pinamagatang Sex Mission. Noong 1991, kinumpirma ng isang propesor na matagumpay ang kanyang eksperimento sa hibernation pagkatapos magising ang chimpanzee na nag-hibernate ng 6 na buwan. Ang susunod na hakbang ay ang pag-eksperimento sa mga tao, kaya sina Albert at Max ay nagboluntaryo. Si Albert ay isang biologist na gustong maging bahagi ng mga pagsulong ng sangkatauhan habang si Max ay may gusto sa pakikipagsapalaran at upang gumugol ng ilang oras sa layo mula sa kanyang asawa at anak na babae, na galit sa kanya para sa pag-iiwan sa kanila. Sa press conference, ipinaliwanag ng propesor na mag-hibernate ang dalawa ng 3 taon at maaaring may ilang panganib dahil iba ang katawan ng tao sa chimpanzee. Kapag dinala sila sa mga kapsula ng hibernation, ang mga lalaki ay lihim na nagdadala ng ilang sigarilyo at prasko bago sila matagumpay na patulugin. Makalipas ang ilang taon, nagising sina Max at Albert at kinuha sa isang kakaibang puting kwarto ng grupo ng mga babae na nagdadala din sa kanila ng almusal. Napakahirap ng pagkain, hindi ito makakagat, kaya tinuruan sila ng isa sa mga babae na lalagyan sila ng paste na gin agaya ang pagkain sa loob. Ang mga lalaki ay nagreklamo tungkol sa kakulangan ng panlasa ngunit sinisisi ito sa isang tabi epekto ng hibernation. Pagkatapos ay inilabas ni Max ang mga sigarilyo at prasko, ibinahagi ito kay Albert bilang isang maliit na dessert. Gayunpaman, ang usok ay agad na nag-trigger ng alarma at ang mga kababaihan ay sumugod upang ilagay ito palabas sa pamamagitan ng pagtakip sa kanila ng foam. Pagkatapos, dumating ang isang doktor at ang kanyang assistant na si Lamia upang suriin ang mga lalaki, na patuloy na nagtatanong tungkol sa propesor. Ipinaliwanag ng mga babae na wala ang propesor at ang kanyang mga eksperimento ay inabandona dahil ang mundo ay dumaan sa panibagong digmaan. Si Max at Albert ay sobrang nalilito, kaya sa wakas ay ibinahagi ng mga babae ang mga detalye. Natulog sila sa loob ng 53 taon, ibig sabihin, ito na ngayon ang taong 2044. Ang masaklap pa, winasak ng digmaan ang lahat ng tao, kaya si Max at Albert lang ang umalis. Nalilito at natakot, sinubukan ng dalawa na tumakas, ngunit nakuryente sila ng pinto at kumatok sabay lumabas sila. Nang magising sila, napagpasyahan ni Albert na ito ang ikalawang yugto ng eksperimento at sinusubok nila ang kanilang mga reaksyon sa isang psikolohikal na pagkabigla. Hindi pa rin makapaniwala si Max doon, hindi na lalaki at nagtataka kung paano dumami ang mga babae. Dahil binabantayan sila ni Lamia, narinig niya ito at ipinaliwanag na nagpaparami sila sa pamamagitan ng parthenogenesis, na isang tunay na anyo ng asexual na pagpaparami na hindi nangangailangan ng pagpapabunga na matatagpuan sa maraming hayop. Sa sandaling iyon ay isa pa ang babaeng kabilang sa pangkat na genetics, ay pumasok sa workstation ni Lamia at ginulo ang kanyang mga gamit, na sinasabing nakakalungkot na umalis si Lamia sa genetics para sumali sa paksayon na Archeo. Bago umalis, itinuro ng babae na mas mabuting ideya na ibigay ang mga lalaki sa genetics. Maya-maya, nakabukas ang TV sa kwarto nina Albert at Max at may lumabas na batang babae na nagsasalita tungkol sa parthenogenesis, kaya kailangang ipaliwanag ni Albert kay Max na ang mga bata ay nilikha sa mga test tube. Banggit ni Lamia perpekto ang kanilang paraan ng pag-aanak ngunit inakusahan sila ni Max ng paghuhugas ng utak ng mga bata. Nang gabing iyon, iniisip ni na Max at Albert ang mga taon ng buhay na napalampas nila at kung paano ang kanilang pamilya at mga kaibigan na wala na. Nanunumpa na hindi na sila muling magyayelo, inaaliw nila ang isa't isa at tinatapos ang mga huling patak ng alak. Nang maglaon habang nanonood sila ng TV, itinuro ni Max na kung gagawin nila ang mga bagay na tama, magagawa ng lugar na ito maging isang paraiso para sa kanila, ngunit pinagalitan siya ni Albert dahil sa sobrang seryosong pag-iisip sa sitwasyon. Sa sandaling iyon ay dumating si Lamia upang suriin ang kanilang kalusugan at sinagot ni Max ang isang malanding linyang hindi maintindihan ni Lamia. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari silang maglakad ng magkasama o sumayaw habang papalapit siya kay Lamia, biglang ninakaw ang kanyang unang halik. Nataranta agad si Lamia, ibinato siya sa sahig bago umalis. Kapag nag-iisa na siya, napagtanto ni Lamia na hindi niya mapigil ang mag-isip tungkol sa halik at may nagising sa kanya. Sa kalaunan, ang mga lalaki ay pinayagang lumabas ng silid at dinala sa biosanctuary, kung saan nakahanap sila ng mga embalsamadong hayop na biktima ng radiation.
Nakahanap din sila ng isang puno na may dalawang maliliit na mansanas at kinain ang mga ito. Sa sandaling iyon sila ay nilapitan ng kamahalan, ang pinuno ng lipunang ito. Nang tanungin niya ang edad ng mga lalaki, nagpapaliwanag ang miyembro ng genetics na si Emma, na ang mga lalaki ay teknikal na 86 ngunit dahil sa hibernation, wala silang pisikal na edad. Lumapit si Max para maayos na magpakilala, ngunit iniisip ng mga gwardya na sasalakayin siya nito at itutumba siya. Sinabi ng kanyang kamahalan sa mga gwardya na bitawan si Max at tinuruan ang mga lalaki ng ilang kasaysayan. Ang propesor ang nag-imbento ng M-bomb, isang kemikal na dapat pansamantalang paralyze ang male genes para matigil ang digmaan ngunit sa huli, nabura din ito. Tinuro ni Max sila ni Albert maaaring pumalit sa pagpaparami ngayon, ngunit wala sa mga babae ang interesado. Tinuturo ng kanyang kamahalan ang puno at ipinaliliwanag na ito ay sumisimbolo sa kwento ni Adan at Eva upang tandaan ng mga kababaihan na hindi magpapatalo sa paraiso. Pagkatapos ay napansin niyang nawawala ang mga mansanas at galit na inutusan ang mga gwardya na ilagay ang mga lalaki sa pagkakakulong. Pagkatapos, sinabi ni Albert kay Max na dapat silang makatakas, sa pag-iisip na dapat mayroong mas mahusay sa labas ng mundo. Samantala, patuloy na iniisip ni Lamia ang tungkol sa halik kaya binisita niya si The Elder, ang tanging tao na nakakaalala pa rin sa dating mundo. Binibigyan siya ni Lamia ng isang garapon ng strawberry jam upang kumbinsihin siyang magsalita, at nagbahagi ang Elder ng mga kwento tungkol sa papel ng mga lalaki sa dating lipunan. Si Lamia ay hindi maaaring makatulong na aminin ng isang bagay na kaakit-akit tungkol kina Max at Albert, dahilan upang ituro ng Elder na si Lamia ay dapat umibig. Pagkatapos ay tinanong ng Elder kung ano ang mangyayari sa mga lalaki, kaya si Lamia ipinapaliwanag nila na dadaan sila sa naturalization, ibig sabihin, ooperahan sila para maging babae. Nagalit ang Elder at sinabing mas masahol pa iyon kaysa kamatayan para sa kanila. Binanggit ang pagkakaroon ng mga lalaki ay ang huling pagkakataon para bumalik sa normal ang mga bagay. Maya-maya ay sina Max at Albert na huling nag-espya sa isang klase na naghuhugas ng utak sa mga babae sa mga kasinungalingan tungkol sa nakaraan. Tanong ni Lamia sa kanila na pumirma sa isang form para maautorisa nila ang naturalization, ngunit tumanggi ang mga lalaki. Si Albert binanggit din na hindi siya makikipagtulungan maliban kung bibigyan sila ng kalayaan. Pagkaalis ni Lami, biglang bumukas ang kisame at nadiskubre ng mga lalaki ang isang malaking grupo ng mga babae na nanunood sa kanila. Isang talakayan na nagsimulang magpasya sa hinaharap ng mga lalaki, ngunit sa halip na isang pagsubok, ito ay nagiging isang pagtatalo sa pagitan ng mga pangkat ng genetics at Archeo. Gustong pilitin ni Archeo ang mga lalaki na dumaan sa operasyon, habang si genetics gustong patayin sila at mag-eksperimento sa kanila. Habang bumoto ang mga babae, gumawa ng plano sina Max at Albert upang makatakas. Sinimulan nilang halikan ang mga gwardya, at ang pinaghalong shock at awaken ng hormones ang gumagawa sa kanila ng pagkahimatay. Sa oras na manalo si Archeo at ang ideya nito sa operasyon sa isang boto, wala na ang duo. Sila ay gumagala sa paligid ng gusali, hinahalikan ang sinumang babae na susubukang pigilan sila para patumbahin sila. Sa kalaunan, nakahanap sila ng elevator at ginagamit ito upang bisitahin ang iba't ibang palapag, kung saan nakakita sila ng kakaibang sunod-sunod na bagay. Kapag naabot nila ang isang lugar na malalim sa ilalim ng lupa, natuklasan nila ang isang baras ng minahan kasama ang ilang mga bagay sa sahig tulad ng isang bota, isang bote ng alak, at isang pahayagan mula sa 1993 na binabanggit ang simula ng digmaan. Sa sandaling iyon, nahanap sila ng security team, kaya tumakbo ang duo at tumakas sa isang waste chute. Dumating sila sa isang abandonadong lugar kung saan ang mga anarkista ay mamuhay ng malayo sa mapang-ipang rehimen, na nagpapahintulot sa kanila na tamasahin ang mga ipinagbabawal na bagay tulad ng musika, pagsasayaw, at aksyong babae sa babae. Tulala na pinapanood ni na Max at Albert ang 2 taong naghahalikan at nahuhuli ang 2 rebelde na nag-iisip na sila ay mga especially iyan ng gobyerno. Ngunit sa parehong oras ay nagpakita ang security team at mga pag-atake. Nagkaroon ng kaguluhan ng magpanik ang mga rebelde at hindi alam ng mga gwardya kung sino ang unang huhulihin, pinahihintulutan ang mga lalaki na makatakas. Sa kaguluhan, naghiwa-hiwalay ang mga lalaki ngunit sa kabutihang palad ay natagpuan muli ang isa't isa sa elevator, na natuklasan lamang ni Lamia.
Nag-aalok siya na dalhin sila upang makita ang labas, pero naghihinala si Max. Pinaalalahanan siya ni Albert na ito lang ang pagkakataon nila, kaya pumayag silang sundan siya sa isang kakaibang silid na may periscope. Habang tinitingnan nito ng mga lalaki, ipinakita na ang mga babae ay nangyari na naninirahan sa ilalim ng lupa dahil ang labas ay puro madilim at baog na walang pagkakataong gumaling anumang oras malapit na. Ang kanilang sistema ay palaging nakakakita ng hindi bababa sa 300 unit ng radiation bilang isang side effect ng M-bomb, ibig sabihin hindi sila makalabas. Gayunpaman, mas gugustuhin ni na Max at Albert na ipagsapalaran ito kaysa manirahan doon. Nadismaya si Lamia nang marinig na hindi sila makikipagtulungan at sinabing dapat siya ay isang tapat na manggagawa, kaya nag-alerto siya ng seguridad at hindi nagtagal ay nahuli muli ang mga lalaki. Binati ni Emma at ng isa pang babae si Lamia para sa kanyang palihim na plano at bigyan siya ng pin na kumakatawan sa isang promosyon, ngunit hindi masaya o ipinagmamalaki si Lamia. Pagkatapos ay hiniling kay Lamia na ibigay ang lahat ng data na nakolekta niya sa mga lalaki dahil magiging genetics ang pagkuha sa kanyang trabaho dahil ang pagtatangka ng mga lalaki na tumakas ay minarkahan silang mapanganib. Isang galit na galit sinubukan ni Lamia na makipagtalo laban dito dahil siya ay gumagawa ng isang disertasyon tungkol sa mga lalaki, ngunit tinutokso siya ni Emma sa pagsasabing kailangan din nilang kunin iyon. Galit, itinapon ni Lamia ang pin. Samantala, inihahanda na sina Albert at Max para sa procedure. Ang kanilang mga organo ay ibibigay sa matatandang kababaihan habang ang iba pang bahagi ng kanilang mga katawan ay is-synthesize para sa mga nutritional substance dahil sa kasalukuyan ay may kakulangan ng mga mapagkukunan ng protina. Sa pagkabigla ni Max, isa sa mga surgeon ng kanyang anak, na ngayon ay matanda na at may hinanakit sa kanyang ama sa pag-iiwan sa kanya. Bago magsimula ang pamamaraan, pumasok si Lamia sa operating room para makaganti sa genetics sa pamamagitan ng pagsabotahe sa operasyon at tinutulungan ang mga lalaki na makatakas. Nakarating ang tatlo sa elevator, para lang nahimatay si Albert dahil naturokan siya ng anesthesia. Bigla siyang nagising noong 1994 at nakita niyang nagsasabi ang propesor sa kanya na ang eksperimento ay nagtrabaho ng kahanga-hanga. Ibinahagi ni Albert ang katotohanang napanaginipan niya ang isang mundong walang lalaki, at sinabi ni Max na mayroon siyang parehong panaginip. Sinabi ng propesor na imposible iyon, dahilan para magising si Albert at natagpuan ang sarili sa elevator kasama sina Max at Lamia. Pagkatapos, si Lamia ay dinadala sila pabalik sa silid ng periscope, kung saan pinagbantaan niya ang mga gwardya at pinaalis ang mga ito mga espesyal na suit. Matapos maisuot ng mga lalaki ang mga suit, sinubukan ni Lamia na gamitin ang system para ipadala sila sa surface. Ngunit sinabi ng isang guard na kailangan ng password at tanging ang Her Excellency lang ang nakakaalam nito. Bigo, malakas na nagmumura si Max at nag-react ang computer dahil ang masamang salitang iyon pala ang password. Sa sasandaling iyon ay nagpasya si Lamia na sumama sa kanila at nagsuot din ng suit. Maingat na tumingin ang tatlo sa paligid ang katakot-takot na lugar hanggang sa makatagpo sila ng isang hadlang, na pagtantong gawa ito sa tela. Gumagamit sila ng kutsilyo upang putulin ito at tumawid, na nagpapahintulot sa kanila na malaman ang katotohanan, ang mundo ay maayos, at ang nakita nila sa periscope ay ang katakot-takot na silid na may pininturahan na kaparangan upang mag-brainwash ang mga mamamayan ng underground base. Ang grupo ay nag-explore sa magandang kalikasan at i-enjoy ang mainit na sikat ng araw hanggang sa napagtanto nilang nauubusan na ng oxygen ang mga suit. Biglang nakakita ng ibon si Max lumipad at tinanggal ang kanyang suit, na nagpapatunay na maayos ang hangin. Matapos habarin ng iba ang kanilang mga suit, sila ay patuloy na sumulong at nakahanap ng isang pader, na kanilang inakyat upang matuklasan ang isang magandang bahay. Agad silang naging comfortable at kumuha ng sariwang pagkain mula sa refrigerator, na nakakagulat kay Lamia na may kamanghamanghang lasa. Samantala, sa underground base, nagboluntaryo si Emma na kunin ang panganib at nagsuot ng suit para habulin ang grupo. Sa kalaunan, nahanap niya ang bahay at nakita ang tatlo, ngunit sa sandaling iyon ay nahimatay siya dahil nawawalan ng oxygen ang kanyang suit. Binuhat siya ni Albert at dinala siya sa bahay para tulungan siyang magkamalay. Paggising niya, hiniling ni Emma na dadalhin pabalik sa base at nagsimulang makipaglaban kay Albert upang makatakas. Dahilan ng kanilang paggalaw hindi nila sinasadyang i-on ang TV, na nagpapakita ng isang opisyal na broadcast ng gobyerno na nag-aanunsyo na si Lamia at Emma ay patay na.
Pagkatapos ay mayroong isang pakikipanayam sa isang peking Max at Albert, na nagsasabing sila ay masaya para maging babae ngayon. Ito ay nagpapakita kay Emma na ang kanyang pamahalaan ay nag-brainwash sa kanya, kaya siya pumayag na manatili kasama si Albert habang dinadala ni Max si Lamia sa isang kwarto para tuluyan na nilang magawa ang dirty. Maya-maya, narinig ni na Max at Albert ang tunog ng paparating na elevator at nagtago sila para bantayan siya pumasok si Excellency sa bahay, na sa kanya pala. Nang makakita siya ng dalawang maruming baso, binuksan niya ang wardrobe at nakita si Max, kaya sinubukan niyang tumakas. Agad namang tumalon sa kanya sina Albert at Max at Daijin siya, ngunit sa pakikibaka, napunit ang mga damit at nahuhulog ang mga prosthetics. Sa gulat nila, si Excellency pala ay isang lalaking nakabalat kayo. Ipinaliwanag niya na siya ay 4 lamang nang matapos ang digmaan at ang liga ng mga kababaihan ang pumalit. Ang ilang natitirang mga lalaki ay isinailalim sa operasyon, ngunit ang kanyang ina ay nagtago para iligtas siya. Noong siya ay lumaki, nagsimula siyang magsuot ng pambabae na costume at sumali sa liga, kalaunan ay naging pinuno nila. Ang radiation ay hindi kasing lakas ng kanilang inaasahan, ngunit ito ay mahirap baguhin kung ano ang nakasanayan ng isang brainwashed crowd. Pagkatapos ay nag-alok sina Albert at Max ng deal, na mananatili sila sa kanilang sikreto at pagbabago at hayaan silang manatili sa bahay kasama Lamia at Emma. Masayang sumang-ayon ng Excellency, inamin na natatakot siya sa mga babae. Maya-maya, sina Max at Albert ay bumalik sa underground base habang nakabalat kayo bilang isang babaeng manggagawa sa laboratorio. Dagdag nila ang kanilang mga buto sa flask sa incubation center, umaasa na baguhin ang hinaharap. Sa pagtatapos ng pelikula, pagkalipas ng 9 na buwan, binalot ng isang nurse ang isang bagong panganak na sanggol sa kumot na sumisigaw, nang matuklasan niya ang sanggol pala ay isang lalaki. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!